Hello mga kahalaman! Ito po pala yung succulent na pinakita ko sa inyo may bulaklak. Tuyo na po yung kanyang flower. Sabi ko, hindi ako nagkakat ng bulaklak hanggat hindi siya natutuyo. Ngayon po ay tuyo na siya. Meron tayo ditong iba-ibang klaseng succulent na nakatanim sa iisang pot. Iba-ibang klase. Meron din siyang damo. At namumulaklak na rin po yung damo. Yellow din yung bulaklak niya. So, iba-iba po yung nakatanim natin dito, mga succulent. Meron tayong red ives. Mataas na yung red ives natin dito. Meron din tayo ditong ghosty. Tapos ito, mga kahalaman, tingnan nyo, ang ganda ng kulay niya. Crested red ives, pero tingnan po ninyo, variegated yung kabila niya. Pero isang puno lang po ito. Ayan o, tingnan po ninyo o. Iisa lang ang puno ng ating crested red ives pero variegated yung kalahati. Hindi po yan magkaiba. Iisang puno lang po yan. Tingnan po ninyo o. O, ang ganda po niya kasi iisa lang yung kanyang puno. Tapos meron siyang variegated. Ang cute-cute naman niya. Dapat po ganito lang siya o. Pero meron tayong ganito sa ating red ives. Kaya maganda po yung ating red ives, mga kahalaman. O, ayan siya po, o. Ito po, pwede ko siyang tanggalin dahil sa natuyo na siya. Pero hindi siya bulaklak ng red ives, ha, mga kahalaman. Parang akala nyo, bulaklak ng red ives dahil nandito siya pag ganito yung itsura. Dahil yung binidyo ko yan, papaganyan. So, ito siya. Bulaklak po ito nitong ating, alisin na nga natin itong damo na ito, nakaharang. Ayan. Siya yung may bulaklak nito, oh. Ikakat na lang natin ito, mga kalaman. Ayan. Kasi tuyo na siya. Ganyan ako mag-alis ng mga bulaklak ng succulent. Oh. Tapos po, ang ginagawa ko dito, minsan, ini-air dry ko pa po itong katawan para itatanim ko rin. Tropa ako ng ganito, ng bulaklak. In-air dry ko to, tapos itinanim ko na buhay siya. Kaya pwede natin gawin din na gano'n, air dry natin ito. O kaya, kukunin ko lang po yung mga dahon niya, i-air dry ko. Kasi pwede pa nating buhayin itong mga dahon na ito. Air dry lang natin yung kanyang mga dahon. O, ayan po, tuyo-tuyo na siya, o. So, gagawin ko dito, i-air dry ko itong buong katawan niya kasi maganda po siya. Air dry ko yan, tapos itatanim ko. Press na press po yung kanyang dahon at saka malalaki po siya. Hindi katulad pag namumulaklak yung ating mga succulent, ganito lang talaga siya kaliit. Itong nandito sa dulo, oh. So, ganyan lang po yung mga magiging dahon nila, maliliit lang. Pero ito po, mataba, oh. Kaya gagawin natin to, ipopropa natin to. Alisan ko to ng mga tuyong dahon. Kasi gusto ko malinis siyang tingnan. Natural na may natutuyong dahon sa kanila. Lapit na rin itong matuyo. Pwede ko na siyang tanggalin. Kulubot na. Ganda niya, red eyes. Magpropa kaya ako nito. Ano kaya pag nagpropa ako nito, ganito rin yung lalabas o ganito. Hindi ko pa po nasubukan mga kahalaman na magpropa nito. So, tatry natin magpropa nitong dahon nito ni variegated red ives. Ganda ni variegated. Ngayon lang po ako nagkaroon ng variegated na red ives. Kasi nagkakaroon ako ng ganito solo. Pero yung ganitong magkadikit, ngayon lang po. Iisang puno, pero dalawa ang kulay nila. Regular color at variegated. Ganda! Sana makapagparami ako nito. Isa lang ang katawan ng ating variegated at regular. Ang ganda ni red ives variegated, oh. Yan, ganyan ang kulay ng ating regular. Meron pa po tayong red ives na puro red ives naman, isang ganito lang na pot. Ito naman iba-iba. Ganyan po ako magtanim. Iba-iba sa isang pot. Minsan naman pare-parehas katulad po ng mga nakaraan nating video na pare-parehas po yung nakatanim. Yan, ganun po. Kahit po sama-sama sila o pare-parehas, maganda pa rin pong tingnan ng ating mga succulent, mga kahalaman. Yan po ang aking share sa ating variegated red ives. Maraming pong salamat mga kahalaman sa inyong panonood. Bye-bye!